tinapos ko yung session nung araw na yon. In fact, 5 lang kami na nasa floor noon. 3 minorities, sina Minority Leader Tito Soto, Senator Sherwin Gatchalian at ako. At 2 mula sa majority. Senator Jinggoy Estrada na nagma-majority leader at that time at si Senator Lauren Legarda na nagpe-presiding officer noon. So kami 5 yung tinapos namin ang session hanggang nag-adjourn. And then, pagkatapos niyan, dahil hindi na nga daw tuloy yung all-senator caucus tungkol sa mga komite, naging majority caucus lang. So, syempre, kaming iba, mga minority, ay alam nga namang adjourned na yung session, uupo lang kami dyan sa session hall. So, syempre, umakyat na kami sa kani-kanyang opisina, ako nagligpit, and then tumuloy na ako sa NAIA kasi lilipad ako sa probinsya. Last flight that night para sa isang komperensya the next day. Na-shock na lang ako na nung papunta sa airport, ayan na yung mga balita na may nangyayari. At kasabay ng mga balita ay yung mga pagla-livestream nung ibang mga kasama namin. So talagang naloka ako. Ano ba ang nangyayari? So sobrang halos in real time yung mga pangyayari at saka yung mga balita at yung mga live stream din. So, yun. And kaya rin nung may mga nagsabi, kami mga minority ay alam namin ito ay mangyayari kaya wala kami din doon. Sobrang nag-take offense ako doon. Kasi teka muna. Oo, ito yung totoong pangyayari, yung tinanong mo, Chico. Pero ang kinasasama po ng loob niya, bakit hindi man lang nangamusta? Kayo po, on your part po, bakit hindi po kayo nangamusta? Because ang weird na ng mga pangyayari, the way they were coming out sa balita at saka pati sa pagla-livestream. So kaagad natuon na yung pag-iisip namin dun sa, oh my God, kailangan investigahan ano ba yung totoong nangyayari dito. Kasi parang hindi nag-square, alam nyo yon, hindi nagtatali yung iba't ibang mga detalye as they were unfolding saka as they were being reported. Both sa mga magigiting na Senate reporters namin dito, kaya nag-file po ako ng Senate Resolution number 400 para parangalan sila at yung mga lumalabas sa mga live stream. Sabi nga ni Senadora Risa, siya'y naloka. Oo, naloka. Yeah, kasi never. Yeah. Kami rin. Kasi never nangyari yung ganito. Yeah, Yes, I'm so sorry about that. Never na may nangyaring ganito dati dahil mayroong sa isa pang konteksto sa mga events of last week, may mga at least 3 mga sitting senator na naging subject ng warrant dati na hindi ganito ang naging kaganapan. Maayos na inayos ng Senate leaderships at those times yung proseso. At silang 3 din mismo ay humarap ng dignified at mapayapa dun sa mga authorities at sa mga warrant na iyon. So hindi nag-degenerate sa katulad nung nakita natin nung nakaraang linggo. Sabi niyo rin po doon sa sagot niyo kay Chicken, medyo na-offend kayo sa ilang parte. Hindi ba offensive? Yes, Tanong din ng mga tao na nanonood kanina, hindi ba nakaka-offend na na-raise na naman ito kanina? Gayong merong mga mas importanteng bagay na dapat pag-usapan tulad nga nung pagkawala nga ng isang senador at saka yung kaguluhan na naka-apekto doon sa mga staff at mga media at senador na nandiyan sa loob ay napunta doon sa sumbatan o panunumbat imbis na yun talagang yung punot dulo ng gulo ang pinag-uusapan. Well, kaya nga in fairness at least may sinimulan ng investigasyon ng mga departments at saka law enforcers at kami rin po sa Senado ay may ganoong intention din. So kaya rin nauna na sa akin mag-manifestation si Senator Erwin Tulfo at ako dahil halos kaparehong paksa ay naibigay ko na rin yung aking scheduled na privileged speech na nagsasabing kailangan talaga alamin din namin ang totoong nangyari, magsagawa ng sariling investigasyon tulad ng aming binabalak at iulat sa publiko yung buong katotohanan ng nangyari at mag-institute ng corrective action.